praises to IRMEC Rock. Go forth! Can I hear everyone say, go forth! Go forth! Presensya ng Panginoon ay tunay na naririto. Amen! Amen. Pwede po ba natin palakpakan ulit ang ating Diyos? Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayong purihin ang ating Diyos na buhay? Kung handa na po, isa nga pong masigabong palakpakan para kay Lord! Yung malakas na malakas! Amen! Hallelujah! And we are welcoming you to our 4th anniversary of IRM Church Ras Al Khaimah. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Ako nga po pala si
isang tunay na pagpapala po ang makasama namin kayo sa aming pagdiriwang sa ika-4 na anibersaryo ng ating simbahan dito sa Lasal Caima. At dahil dyan po, ay nais po namin i-acknowledge ang lahat ng naririto, ang bawat presensya ng bawat isa, ang ating pong mga VIPs. VIPs, yung mga first timer po na nandito po ngayon. Hallelujah! Taas mo na mga first time na nandito. Welcome po. And syempre po, hindi lang po ang ating mga VIPs ang nais namin i-welcome. Naisin po namin i-welcome ang ating mga churches sa iba't ibang dako ng mundo. Yes po. Amen po ba? Welcome po. Amen. Sa Brother Jonas, sino po ang unang church sa dako ng mundo? Siyempre, itaas po ang mga kamay ng mga taga-IRM Dubai! Maraming salamat po yung pagdalos ng suporta. Siyempre po, hindi po natin kakaligtaan ang ating mga kapatiran ng galing pa ng Sharjah! Sharjah! Ay, ito po ba? Amen! Kaparating na agad. Amen! At syempre po, meron po tayong mga kapatiran na nag-giveaway ng Sunday service nila ngayong araw para po dumalo sa ating anniversary celebration. Ang IRM Achman! Welcome po! Praise God po sa buhay ninyo mga kapatid at tunay na nakakablas kayo na aming makasama sa aming pagdiriwang na ito. So, bali po yung mga churches po na yan, na branches po dito sa UAE, doon po sa mga VIP po natin, kung saan man po kayo mapuntang dako ng Emirates, meron po tayong mga churches dyan, pwede po kayong bumisita. Pwede po natin, kung interesado po kayo, pwede po tayong pupunta sa ating mga usher para kunin yung mga contact numbers ng mga churches sa buong UAE. Meron po tayo. Amen. Lahat po ng mga naka-green doon po sa bandang likod, pwede niyo po silang lapitan. Kung sakali pong nasa Dubai kayo at hindi po kayo maka-attend sa Ras Al Khaimah, humingi niyo po yung contact sa kanila at tayo po yung ano dito sa ating simbahan sa ibang Emirates. Amen. Okay po, so bago po tayo magsimula, orientation po muna tayo. Doon po sa mga gusto pong mag-washroom, if ever po mamaya, tatayo po kayo, punta po kayo dun sa likod, nandun po yung ating washroom. Meron po pang babae at pang lalaki po doon. Dahil po mamaya po pagka tayo nagtuloy-tuloy na po sa ating gawain ay hindi na po natin o dinidiscourage po natin na tumayo na magtayuan po ang lahat dahil po magtuloy-tuloy po tayo sa Opo, gawain. ini-encourage po namin ang bawat isa to give our full time sa ating pong service, sa ating pag-worship, sa pakinig ng salita ng Diyos at please na po huwag po tayo ma-distract sa mga pagkain na nandun po sa gilid. Mamaya pa po yan, after po ng service po ha. Amen? So Brother Jonas? Okay po, so ini-encourage ko po ang lahat na tumayo at ating pong basahin ang banal na kasulatan ng Diyos na makikita po natin sa Psalm 100. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Hallelujah. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Yahweh, purihin ang banal mong pangalan. Dinadakila ka namin, pinupuri at pinasasalamatan. Sa araw po na ito, dinako mo ang aming mga paa sa lugar na ito. Kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Umaamin na kami po ay mahina, nakakagawa ng kasalanan, mga bagay na di mo kinaluluguran. Puno ng karumihan, makasalanan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na ito bago po kami magpatuloy sa iyong gawain.
Linisin at hugasan niyo nga po kami ng makapangyarihan at banal na dugo mo, Jesus. Ang aming isip, ang aming mga puso. Hayaan po nawa ninyo na sa araw na ito ay lubos ka pa po namin makilala. Madagdagan ang pagkatakot sa iyo. Lumalim ang aming mga pananampalataya. Salamat po sa mga salita mong binanggit sa John 3:16 sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami po ngayon ay naniniwala na si Jesus ay namatay, inilibing at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay at umakyat sa kinaroroonan ng anak. At pinapahayag ng aming mga bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kaming nananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay. Lord, i-allow niyo po na ma-enjoy namin ang okasyon na ito. Ang presensya ng bawat isa at ang buong programa na ito. Be the programmer of this day, Lord. This is all we pray. In Jesus' mighty name. Amen. Nanatili po tayong nakatayo at ating pong ibigay ang ating buong puso sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Handa na po ba ang lahat? Woo! Come on, church, let's sing. Come on, church, let's sing. Come on, church, lift up your voices.
Amen? Meron po tayong mga panauhin, gaya nga po ng sabi ko kanina, sa mga dako paroon, ibang dako ng mundo, at hayaan niyo pong panoorin natin ang kanilang mga video greetings. Amen? Roll on, BTR! Behalf of the IR Ministries at as your Assistant General Superintendent, isang napakalaking kagalakan ng bumati sa inyo ng maligayang anibersaryo. Ang inyong pong tema ngayong taon na pinamagatang Go Forth, na hinango sa Matthew 28 verses 18 to 20 na sabi doon ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them, and teach them to obey everything that I have commanded you, and lo, I am with you always until the end of the age. Tatlong bagay po ang sinasabi dyan na napakaliwanag. Para tayo po ay magtagumpay sa ating paghayo. Number one, we must go with His authority. Not mine, not anybody, but His authority. Authority of Jesus. Sabi po doon sa verse 18, all authority has been given to me. And as we celebrate this special milestone, let us remember to go forth empowered by Christ's authority. It is His authority that gives us courage and assurance as we fulfill our mission. Number two is we must go with His strategy. That's number two. Ano pong strategy ni Jesus Christ? Make disciple all nations. Mga kapatid, we must trust in His divine strategy, knowing that His plans are perfect and lead us to fruitful harvest. Number three, we must go with His guarantee. Kaya mga kapatid, dahil dyan, tayong lahat, together with Jesus as our guide, let's continue to advance His kingdom with His passion, love, and unwavering faith. Happy 4th anniversary, IRM Ras Al Khaimah, on your 4th anniversary with the team Go Forth. Isang kagalakan po para sa akin bilang General Superintendent ng I Am Redeemer Ministries na ipaabot ang aming pagbati kasama ko ang ating sambahayan, and let me represent the National Church Council sa tanging okasyon in celebration of your 4th anniversary sa lahat ng kapatiran, sa LCC at sa ating manggagawa. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati. It is indeed a good opportunity for every one of us to celebrate and remember God's faithfulness whenever a church celebrates its anniversary. It is a milestone, and it also serves as a reminder to us of God's faithfulness, His love and guidance, and a motivation to continue on
fulfilling the Great Commission of our Lord Jesus Christ, as stated in your theme, to go and make disciples of all nations. May you continue to be faithful in fulfilling the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Again, happy 4th anniversary, IRM Ras Al Khaimah, and God bless everyone. So hindi po ako speaker ngayon. Okay, so muli po, magandang hapon po sa ating lahat. So isa pong napakalaking karangalan po para sa akin, kagalakan na ipakilala po sa inyo ang gwapong-gwapong pastor. Actually, tatlo lang po kami dito. Si Pijaw, si ating speaker, si Chairman Luis. Hinabala po ba kayo? Angela Convince, no? Angela Convince. Okay, so siya po ay isang lingkod ng Diyos na buong puso at buong buhay na inilaan po sa gawain po ng ating Panginoon. So simulan ko po ang introduction para po sa kanya. Noon siya po ay 18 years old pa lamang. Mahaba-habang introduction to, no? Tatlong pages itong niready ko eh. So siya po ay tinawag ng ating Panginoon sa ministry. I think that was year 2000. Okay? That time, elementary pa lang ako noon. Dito ka po. At mula noon, siya po ay patuloy na naglilingkod at nagdadala ng mabuting balita saan man po siya ipadala ng ating Panginoon. So ang ating po tagapagsalita mga kapatid ay nagsimula bilang isang church planter sa Bumaca, Quezon Province noong year 2000 and 2001. At siya po ay naging missionary din sa Pampanga mula 2001 and 2002. At siya po ay halos 11 taon from 2003 to 2014. Siya po ay nagpastor at nagtayo ng iglesia sa IRM Macau. Siya po ay sanay na sanay sa foreign mission. Ang IRM Macau, China, tunay na patunay na ang tawag po ng Diyos ay walang hangganan. So siya po ay, actually siya po ay una kong nakilala noong ang Lao National Team po ay na-invite sa IRM Macau para mag-conduct po ng workshops doon at makatuwang po sa gawain. I think that was anniversary po ng isang church, so tinuloy na rin po namin yung workshop doon. And kami po ay nag-stay ng parang kulang po ng isang buwan. So kaya po, madami po kaming pinagsamahan ni Pastor kasama po yung national team. Okay? So pagbalik po niya sa Pilipinas, siya po ay nagpastor sa IRM Santa Teresa 2 sa Lubao, Pampanga for 8 years. So 2015 to 2023. At siya po ay naglingkod din sa IRM Madapdap, Mabalacat City bago po siya dalhin po ng Panginoon dito po sa UAE. So siya po ay na-assign din as mentor for discipleship and church growth ng iba't ibang IRM churches sa Isabela, Pangasinan, Tarlac, Zambales at Pampanga, at ngayon po ay naglilingkod po nakasama po natin dito po sa IRM UAE. Yeah, so napaka-bless po natin. So kasama po ang kanyang napakagandang asawa, Pastora Alice. Yeah, at sila po ay biniyaan ng isang anak, si Kaina, and I think siya po ay sa college na po, yun na. So isa pong tunay na ehemplo ng pananampalataya at pagsunod sa tawag po ng ating Panginoon. Kung saan po siya manguna ay doon po siya handang sumunod sa pagkatawag ng ating Panginoon. So siya po ay, sa pagkakalala ko po sa kanya, siya po ay super dynamic preacher, speaker. So hindi po kayo aantokin. Kayo mga napuyat po kagabi. Yeah, tawa-tawa lang po tayo. Okay? Alright. Okay, so di po tayo aantokin kapag po siya ay nagsimula na mag-speak. Okay? So, at siya po ay full of wisdom. At makikita mo talaga ang malasakit niya sa kanyang mga tupa. Pati yung kanyang strong leadership po bilang isang pastor. So, hindi kayo po magugutom sa kanya. Yan. Kapag kasama mo si pastor, dahil siya po ay napakahilig magluto at napakasarap po niya na magluto. Hindi lang po siya, sila po mag-asawa. And talaga pong kapag kayo ay nandoon sa casa pastoral, talagang welcome na welcome po ang inyong pakiramdam po. Feel at home po kayo sa kanila palagi. At palagi napupuno po ng masasayang atmosphere ang buong room o buong kwarto kapag po siya ay nandoon. Dahil siya po ay isa rin na jolly person at magaling mag-isama at babait. Yeah, okay. Jolly. Hindi po jolly jolly person. Okay? So mga kapatid, sabay-sabay po natin na salubungin at bigyan ng mainit na palakpak
ang ating lingkod po ng ating Panginoon, si Reverend Danny Malyari. Ang ating po mahal na panauhin na kapagsalita sa oras po na ito. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Magandang hapon din naman po sa akin. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang hindi ko po kayo naririnig, ano? Good afternoon po. Sa lahat po ng mga bisita po natin, once again, palakpakan po natin sila. Thank you very much for your precious time. Na-appreciate po namin ang inyong oras, ang inyong effort, even your sacrifice. Kasi dapat sana nasa mall kayo ngayon, pero pinili po ninyong nandito po kayo ngayon, no? And because of that, gusto po namin kayong pasalamatan kasi sinamahan niyo po kami ngayon pong hapon na ito sa 4th year celebration ng ating iglesia dito po sa Ras Al Khaimah. Mga kapatid, pwede ko po bang ulit na may invite po? Please, stand up po lahat po ng mga bisita po natin ngayon. Sige po, please. Sige po, tayo lang po kayo. Ayan, tayo lang po kayo yan. Habang tumatayo po sila, palakpakan po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 29, 72, 110. Palakpakan po natin sila. Eh, gusto ko pong i-declare sa inyo ang word na to. No? Ang word na to, sabi po ng Jeremiah 29:11. Ano po sabi doon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future. Naniniwala po kami na ang Diyos po ay may plano sa inyo pong buhay. Hindi po aksidenteng nandito kayo ngayon. Hindi po aksidenteng kasama po namin kayo. Ang Panginoon po ay may plano sa inyo pong buhay. Church, palakpakan po natin sila bago po sila maupo. Maraming pong salamat. At gusto ko rin pong i-appreciate siyempre yung pong joint effort no, po, ng ating mga workers at saka ng ating mga kapatiran. Grabe, ayon po sa kanila, wala pa po silang tulog. Palakpakan po natin sila. Kasi talaga naman pag ganito po mga celebration ay pinaghahandaan. Tama po ba? So dahil wala po kayong tulog mga kapatid, papayagan ko po kayong matulog habang nagtuturo po ako. Pero ipagbabawal ko po ang paghihilik. Pwede po kayong matulog, bawal maghilig. Tali sa akin bakit? Kasi po makakaabala kayo sa katabi ninyo na makikinig. So okay po ba yun ha? O kaya naman pwede nyo pong bilinan ng katabi nyo na pagka nakakaramdam kayo ng kanto, pakikurot mo ako ha? O kaya tampal. Ano talagang gising po tayo. Anyway, thank you very much po for sa opportunity and the privilege na ako po ay tumayo po sa inyong harapan. Hindi man dapat po to celebrate the 4th anniversary celebration ng ating pong simbahan. Grabe ano? Parang last year, 3 years pa lang siya. Ngayon, 4th year na niya. Di ba? Ako po naniniwala, walang duda, this coming 2026, pang 5 taon na niya. Amen? Hindi po prophetic word yun. No? Sigurado mangyayari yun. Hindi po ako propeta. Hindi ko po sasabihin September 23 darating na si Jesus. Okay ba? So, ngayon po nga hapon na to, allow me no, na pangunahan ko po kayo sa pag-aaral po ng ating pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po, bago po yun, gusto ko po kayong tanungin. Gusto po ba yung tanungin ko po kayo? Okay po, tatanungin ko po kayo, handa na po ba kayong makinig ng salita po ng Diyos? Yes. Ay, parang hindi ko kayo naririnig. Yes. Yan, yung mga nasa likod. Galit kayo? Hindi naman, nagpapaliwanag lang. Okay po, salamat po sa Panginoon. Ang inyong pong theme for this anniversary is Go Forth. No po? At ipagpakumanihin po ninyo kung ako lang po ang naiiba ang kulay sa inyo. Kasi hindi po ako na-inform na kulay green pa lang. So yung green ko po doon ay 14. Hindi sana pinatong-patong ko para medyo, alam niyo po yun. But anyway, mga kapatid, para sa ating pong theme, Go Forth, very interesting theme and yet very challenging topic. Napaka mapanghamon pong paksa nito sapagkat ito po ay tuturuan tayo at dadalhin tayo hindi lang para maghintay, hindi lang para dumalangin sa Diyos, kundi tayo po talaga ay mag-involve dito po sa tinatawag po nating soul winning and disciple making. Sabihin mo sa katabi mo, ngayong taon na to, ay wala akong kausap. Sige, ako kami na lang. Sabihin mo sa katabi mo. Ha? Para hindi kayo sanay sa gano'n. Sabihin mo sa katabi mo,
kung saan galaw-galaw. Praise God. So pag-aralan po natin ang ating pong main text. Kanina po sa greetings ni Pastor Roger Cruz. Kahit hindi na ako magsalita, okay na siguro yun. Ano? Sabi ko po kanina, darating ang araw, tagabati na lang ako. Tagabati na lang. Ano po? At yung pong mga inawit po natin kanina, we praise God for the life of Pastor Olan sa mga komposisyon na ito na inilagay ng Diyos sa kanyang puso na siya na pong nagagamit po natin sa ating mga praise and worship. Thank you sa buhay ng Pastor Olan. At nakaka-bless ang ganitong mga talent and skill na inilagay ng Panginoon sa kanyang mga anak. So, let's proceed. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, pwede ko po ba kayo i-request na lahat po ng kanang kamay po ninyo, itaas nyo lang. Sige, pataas nyo lang po mga kapatid. Ituro nyo po ang inyong hintuturo sa langit, expressing that the Lord is good. Amen? The Lord is good for the past 4 years sa buhay po ng church. At bibilang ako mga kapatid, dahan-dahan nyo po siyang ibababa. Ano po? Ng 1, 2, 3, bababa nyo po. 1, 2, 3. Ayan po, ibaba nyo po ng dahan-dahan. O, mga kapatid, lumampas, itapat nyo po sa tenga ninyo, tapos kalikupin yung tenga nyo. Para lahat po ng pag-aaralan po natin ay marinig po ninyo at pumasok po sa inyong mga tenga. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. For the Lord deserved this clap of praise with thanksgiving. No po? Habang inaalala natin ang kanyang katapatan at kabutihan ng Diyos sa loob ng 4 na taon ng kanyang buhay po ng iglesia. At syempre po, bago po yun, gusto ko rin pong i-recognize at i-appreciate po yung effort ng ating pong mga pastors na nakadestino po dito, ang Pastora Jonathan at ang Pastor Olan. Grabe, napaka-bless po ng Ras Al-Khaimah. Sa ating mga churches within the Emirates, kayo lang ang may 2 pastor. Diba? At dahil dyan, kayo rin yun ang may pinakamalaking susweldohang pastor. Papasahuran nyo po yan, mga kapatid. Huwag po kayong papalakpa kasi medyo mabigat po yan. Ang alam ko po, ang minimum ngayon dito is 5,000 no? Para sa bawat pastor. Anong gusto nyo, magpastor o maging kontraktor? Depende po sa inyo kung saan po kayo komportable. By the way, let us begin, let us start, let us resume. In Matthew chapter 28, verses 18 to 20, it says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go. Everybody say go. Go. With fire, ready. Go! Make disciples. Make disciples. Mga lalaki. Make disciples. Babae. Make disciples. Yan, parang sa Dubai, pare-pareho lang yung tinig ng boses ng babae at lalaki. Sabi ni Jesus, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Spirit, and, sabi niya, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, everybody say, surely. Surely. Sabi ni Jesus, and surely, I am always with you to the very end of the age. Si Lord po ang magdagdag ng blessing sa word niya ngayong hapon. Sa pag-aaral po natin ito, samahan po tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, very interesting theme, and yet, it is a very challenging topic kasi dadalhin po tayo nito sa isang galawan na tayo po talaga ay maging intentional pagka pinag-uusapan po natin ay ang soul winning and disciple making. Sino po dito mga taga-IRM Ras Al-Khaimah? Yan, grabe yung mga iba, hindi ko na po kilala. Yung iba po ay mga napagsamahan po natin, siguro mga kapiragot na panahon. Ano po, hanggang sa madistino nga po ng ating mga manggagawa. At ako po ay hindi na halos nakarating po sa inyo. Ano po. At palagay ko, ramdam ko naman po, tuwang-tuwa kayo sa bagay na yun. Okay, so tuloy po natin. So ito po ang tanong po natin ngayon. What should we do for us to be able to move forward? Yan naman po ang goal po natin, di ba? Sino po dito? Kanina, taga Ras Al-Khaimah. Sino po dito ang nangangarap na ang IRM Ras Al-Khaimah ay mag-grow?
both in quantity and quality. Naku, parang hindi kayo excited doon. Nangangarap po ba kayo? Ngayon po, syempre, meron po yung prerequisite for us to grow, both in numbers and in quality. Ngayon po, ang tanong ngayon sa ating pong topic, sa ating theme, na go forth, what should we do for us to be able to move forward? And what should we do so that we can go forth? So ngayon pong hapon na to, since medyo late po tayo nagsimula, bibilisan ko lang po ang pag-aaral po natin. For the sake din po ng ating mga bisita, para hindi po sila masyadong mainit. Ano po? Ay bibilisan lang po natin ang ating pag-aaral. Are you ready? Yes. Tapos na po tayo. Ganun lang po siya kabilis. Praise the Lord. Bilis naman. Okay? Number 1. Ready na po kayo? What should we do so that we can go forward? So that we can move forward to the next level? At lalong-lalo na sa paglipas at pagdaan ng mga panahon at taon ng buhay ng iglesia. Number 1, kailangan po natin ng alignment. Everybody say alignment. Alignment. One more time. Alignment. Napansin niyo po ba, sa mga mananampala, sa mga believers inside the church, meron silang kanya-kanyang gustong gawin? Ay, parang yung Dubai na lang. Di ba yung grupo nito, meron silang gustong ibang gawin, yung grupo ito, meron silang gustong gawin. Yung grupo doon, iba yung ginagawa, yung doon, walang ginagawa. So alam niyo po, kailangan natin ng alignment for us to move forward, for us to go forward. Kailangan po ang ating galaw ay mai-align po natin sa kung ano ba talaga ang pinaka-main heartbeat ni Jesus para makapag-contribute po tayo sa tinatawag po nating global evangelization. So mahalaga po yan. Kaya sabi niya, go and make disciples of all nations. At makikita po natin dito, the Great Commission to go forth, it implies active movement. Hindi po pwedeng nagpe-pray ka lang na, Lord, marami sanang maligtas. Okay yun. Hindi po natin dine-deprive yung power of prayer. Pero hindi po prayer lang to, mga kapatid. It implies active movement. Dapat gumagalaw po tayo. Kumikilos po tayo in alignment doon po sa heartbeat ng Diyos na tayo po ay humayo at gumawa ng mga alagad para kay Jesus. It also implies intentionality. Dapat pinag-uusapan ito. Hindi yung ninihintay na lang natin na, ay sana dumating yung araw, dumami tayo. Sana dumating yung araw, mag-grow tayo. Sana dumating yung araw, maraming tao ang dadagsa dito. Hindi po mangyayari yun. It implies intentionality. Dapat intentional tayo. Pagka-usapang soul winning and disciple making, pinag-uusapan dapat po yan. Is that an amen? Is that a word to you? So it implies movement, intentionality, and putting it in a initiative. Kung mag-uusap dapat ang simbahan, kung mag-uusap dapat ang leadership, dapat po ang pangunahing topic ng pag-uusap ay ang may kinalaman sa ating pong pinag-uusapan. At pinag-uusapan natin, ilan ba ang target natin na mga taong madala natin kay Jesus? Ilan ba ang mga taong kailangan may process natin sa discipleship natin? Para sila man, gaya natin, na dumaan ito, ay lumago sila sa kanilang pagkakilala kay Jesus. And sabi po dito, Great Commission is not just an assignment that we have to do. Akala po natin kasi, nung sinabi ni Jesus yung go therefore and make disciples, it is an assignment. No, actually, it is not an assignment that we have to do. It is actually our alignment in the heart of God in winning souls and making disciples. So, ibig sabihin po, ang puso natin at ang buhay natin ay inililinya natin sa kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ng iglesia. Mahalaga po na ang church naka-align dito po sa pinaka-main mandate ng Panginoon. Sabi ko po, at lagi ko pong sinasabi, alam niyo po, ang salita ng isang taong aalis, napakahalaga na mga huling sasabihin po niya. And this time, si Jesus po, after His resurrection, bago po siya aakyat ng langit,
iiwan ang mga disciples. Iniwan niya ang napakahalagang bilin na ito sa kanyang mga alagad. Meaning to say, ito pong last words na to or mga bilin nito is very, very dear to the very heart of Jesus. Na iniwan niya sa kanyang iglesia, sa kanyang mga alagad, na ipagpatuloy na gawin po. Amen? Nagets po na, it is not just only an assignment, but this is actually, it is our alignment in the very heart of God in winning souls and making disciples. Matthew 9:36, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. For us to be aligned, mahalaga pong malagyan ang puso po natin ng compassion. Everybody say compassion. Pag nakakakita po kayo ng tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, ano po ang nararamdaman ninyo? Huwag na po kayong sumagot, maririnig ng katabi nyo. Diba? Sa atin na lang. Ano ang nararamdaman ninyo? Napapasabi ba tayo? Buti nga sa kanila. Basta ako sa langit, sila bahala sila sa buhay nila. O nakakaramdam tayo na kawawa naman itong mga taong ito. Na hindi nila alam ang tunay na daan ng kaligtasan at sila'y nangangailangang makakilala sa Panginoon. Kung hindi po tayo nakakaramdam ng ganito, ay pwede nating idalangin sa Diyos na bigyan tayo ng habag ang ating puso na may kinalaman sa mga tao. Kasi po, hindi po tayo may i-align dito sa puso ng Diyos unless na mapuno ng compassion ang puso po natin sa Panginoon. So when Jesus saw the crowds, nakita niya napakaraming tao. Hindi siya kaagad nangaral, hindi siya kaagad nagturo. Naramdaman niya ang kanyang puso ay napupuno ng habag sa mga taong ito dahil ang tingin niya, kahit maganda ang trabaho nila, kahit nasa abroad sila, kahit halos meron na sila ng mga bagay na kailangan nila, nakita ni Jesus ang malalim na pangangailangan, kaya po sila puno ng habag. Sabi niya, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So mahalaga po ang tayo ay magkaroon ng compassion. What is compassion means? Compassion is the ability to recognize, to understand, and respond to the suffering of others with empathy and care. Wow! Hindi lang yung nararamdaman natin, so nag-i-involve po tayo. At may ginagawa po tayo the moment na maranasan po na, maramdaman po natin yung compassion sa puso po natin. Ano pa? It involves not only feeling concern, yan, hindi lang feeling to, ay kawawa naman sila, ay naku, kawawa talaga, naku, so sayang sila. Hindi po ganon. It involves not only feeling concern for someone in distress, but also taking action to help alleviate their suffering. So ito talaga, maaabala ka dito. Hello po, maaabala ka dito. Yung comfort zone mo, maliligalig ka dito kasi it takes time for you to get involved. Makikialam tayo, makikisangkot tayo, at makikiramdam tayo sa pakiramdam ng mga taong ito. Ano pa? It often combines both emotional and practical aspects. Feeling for someone and actively working to support and to assist them. May compassion na ba o parang na-burden kayo? Lord, ang bigat pala nito. Palitan na lang yung team. That's compassion. For us to be alive in the heart of Jesus. Ask the Lord to fill your heart with compassion, with love, with care sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. Ako po naniniwala, it is not an accident kung bakit nandito tayo sa UAE. Pwede namang nasa Iran ka ngayon.
Pwede namang nasa Israel or other parts of the world. Pero niloob ng Diyos na nandito ka. It is not an accident. Ako po naniniwala, pwede kang gamitin ng Diyos para maging instrument. Una, ng kanyang compassion. Ikalawa, upang makapag-reach out po tayo mga taong para kay Jesus. Amen po. Yung pong inaantok, pwede na pong magtaas ng kamay. At kikilitiin ko kayo. Okay, sabi niya, and he went throughout all Galilee. Si Jesus po yan, ha? So, naglibot po siya sa buong Galilee, teaching in their synagogues, and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction among the people. By the way po, yung mga synagogues po, ito po yung mga maliliit na kapilya, no? Yung mga maliliit na chapel. So pumunta po siya si Jesus doon sa mga lugar na yun. At nagturo po siya sa mga tao. Ibig sabihin, nung mapuno ang puso niya ng compassion, hindi lang siya nag-pray kay sa Father na, thank you, Father, for giving me this kind of, yung pakiramdam na ako magkaroon ng compassion sa mga tao. Ano pong ginawa niya kasunod? He went. Pinuntahan niya ang mga tao. Sinamahan niya ang mga tao sa kanilang sitwasyon. Tinuruan niya ang mga tao about the kingdom of God. Hindi lang po yun, mayroon pong demonstration ng supernatural na kung saan nagpapagaling siya ng mga may sakit. At naranasan at nakita ng mga tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, sa pinag-uusapan natin about alignment, salamat sa Diyos kung tayo po'y bigyan at punuin ng kanyang habag. At salamat sa Panginoong Diyos kung dalhin tayo ng habag na ito upang tayo magsitungo at pumunta sa mga lugar na kung saan ay kailangan ng mga tao ito na makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Hindi po natin sila hinihikayat na lumipat sa iglesia, kundi hinihikayat natin silang kilalanin nila ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay na siyang nag-iisang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Number 2, ano po kailangan natin gawin? For us to move forward, to go forward, kailangan po natin ng focus. Everybody say focus. Isa pa! Tok na kayo, ha? Ramdam ko yan kasi ako rin eh. Okay, kailangan, ano po yung number 1? Alignment. Number 2, focus. Dapat po, iisa ang galaw, iisa ang isip, iisa ang gustong gawin ng church. Hindi yung iba, ay, mag-camping tayo, pastor, kasi taglamig na ngayon. Okay din yun, hindi natin pinagbabawal yun. Pero baka maubos ang buhay natin kakakamping. Pastor, mag-bowling tayo, okay din yun. Ang tanong ay naliligtas ba pag nagbo-bowling? Okay yun, mga kapatid, there's nothing wrong with that. Pero kung yun na lang ang gagawin natin, more on mga makapagpapasaya sa atin, baka ma-miss natin yung pinaka-main heart ng ministry at yung pinaka-gustong maging focus ng Diyos sa buhay ng church. So mahalaga po meron tayong focus. In Philippians chapter 3 verse 12, sabi po ni Paul, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Eto na. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing, everybody say one thing. Isa pa. Sabi ni Paul, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward for what is ahead. Yung pong word na one thing, meaning to say even Paul himself, meron po siyang focus sa kanyang buhay. Meron siyang pangunahing iniintindi sa kanyang buhay. Kasi po, mahirap po yung sabog. Tingnan yung katabi nyo. Tingnan yung katabi nyo, di ba? Ang hirap ng ganyan, bes. O pwede mong tanongin, sabog ka ba? Mahirap sa isang simbahan, kanya-kanya. Lalo na kung konti pa lang tayo, tapos kanya-kanya pa tayo. Ang gulo. So sabi ni Paul,
isang bagay lang ang focus po natin. For this anniversary, for this year, theme anniversary, na ang layunin po natin ay mag-move forward, to go forth, maging focus sana natin ito, mga kapatid. Okay po ba yun? Good. Salamat po. Hindi lang po taga-rock ang kausap ko. Kasama din itong mga taga-Dubai, tsaka mga Ajman. Yung pong mga taga-Abu Dhabi po hindi nakarating kasi may mga pasok po sa infact. Cancel po ang mga gawain doon kasi po majority of them po ay may mga pasok po ngayon. At saka wala yung poking pastor doon, kaya minabuti po namin i-cancel. Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So si Paul po, kung tutuusin, no? Sa dami ng kanyang, sa lawak ng kanyang ministry, sa dami ng kanyang pwedeng gawin, pero alam niya kung anong mahalaga. Alam niya kung ano ang importante sa kanya. Kala ko ligpitan eh. Di ba? So, importante kay Paul. Sa kabila, alam niyo po, sa dami-dami at lahat ng mga ginagawa ni Paul sa kanyang buhay, hindi po siya distracted. Hindi po siya sa kung saan-saan pumapasok at lumulusot. Kahit marami siyang ginagawa, lagi niyang dinadala ang kanyang sarili doon sa kanyang pangunahing goal. Yung focus po niya sa kanyang buhay. Kapatid, tanungin kita, what is your focus? Marami pong salamat mga kaibigan sa inyo pong sagot. Grabe, natouch naman po ako masyado. Medyo napapaluha na. 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. For what I received, I pass on to you as of first importance. Everybody say first importance. First importance. Yun daw pong unang mahalaga. Yung na-receive ko, sabi ni Paul, ipinapasa ko sa inyo na siyang mahalagang bagay. Tandaan niyo to. That Christ died for us, for our sins, according to the Scriptures. That He was buried, that He was raised on the third day, and sabi niya, according to the Scriptures. Actually, this is the main heart of the gospel. Na si Jesus ay namatay. Siya ay inilibing at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Sabi ni Paul, itong tinanggap kong ito, gusto kong ibigay sa inyo, mag-focus kayo dito. Ano pong ibig sabihin po ni Paul dyan? Yung gospel presentation ninyo para sa mga tao, ito ang gawin ninyong pangunahin. Meron na po ba tayo dito ng mga ministers na pagka may mga bisita, nag-OVE? Be intentional for that. After po natin sila mga bisita po natin, kahit mga 3 minutes lang, kausapin natin sila. Kasi malay nyo, meron pala bibigyan kayo ng blessing. Sa mga VIP, minsan pala, baka may VIP po natin, gustong umutang sa'yo, di ba? At least, nakapag-minister ka sa kanya. Sabi ni Paul, ito ang focus niya. What I receive, I pass on to you. The gospel. That is his focus in his ministry. Focus in soul winning, for it is the very heart of Jesus. Yan po dapat ang focus natin. As the text and as the theme na mayroon po tayo for this anniversary celebration. Focus in soul winning, for it is the very heart of Jesus. Tatandaan po natin yan. Ito ang puso ng Panginoon. So, focus on that. Matthew 28:19, therefore, go. Go. Yan po ay tungkol sa soul winning. Focus in soul winning, for it is the very heart of God. Jesus, sabi niya, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Si Jesus, alam niya ang pinaka-main ministry po niya. Not just to teach them about the kingdom of God,
Not just to heal them from every sicknesses and diseases na meron sila. Ang pinaka-main focus ni Jesus ay hanapin at iligtas ang mga nawawala. And praise be to God. Kasi kasama tayo doon sa mga minsang nawala at naligaw, ngunit nasumpungan at nakatamasa ng kaligtasan ng Panginoon. Is that an amen? Sino po dito ang ligtas na? Pumalakpak! Sino po dito ang alam at naniniwala na anumang oras at sandaling kunin ka ni Lord, uuwi ka talaga sa langit? Salamat po sa mga taong ginamit niya, no? Na nag-share sa atin ang gospel na to. And through that, naintindihan po natin na hindi pala dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa mababait tayo, marami tayong nagawang mabuti, hindi dahil religious tayong tao, hindi pala yun. For it is the grace of God alone. Dahil kaya po tayo naligtas. At hindi po ito dahil sa kanupamang ating pong naiambag, sabi po ng Panginoon. So, the focus of soul winning is about seeking and saving the lost. Gawin po nating habit sa ating pong iglesia, na sa ating mga life groups, at sa ating pong mga services, mag-goal po tayo ng mga taong dadalhin natin upang masharean natin sila ng mabuting balita ng Panginoon. Okay? Focus in disciple making. Not just only in soul winning, but also in disciple making. Sabi niya, go and make disciples. Hindi lang po tayo mag-share ng gospel. Hindi lang po tayo mag-win ng mga tao. Kundi, dadalhin po natin sila sa process ng tinatawag natin discipleship. Kasi ito po ang paraan ng proseso para sila mag-grow sa kanilang pong Christian faith, sa kanilang pong Christian walk and Christian living. Kaya hindi pwedeng pagkatapos silang may panganak, iiwan na lang natin. No. Iingatan natin sila, aalagaan natin sila, dadalhin natin sila sa tungo doon sa lalong pagkakilala sa Panginoon. At nagpapasalamat po tayo sa ating pong church, sa ating pong national, sapagkat meron po silang ibinaba na kung ng ating pong process of discipleship na tinatawag po nating live discipleship process. Ito po ay hango sa John chapter 10 verse 10, that I have come that you may have life and have it to the full. So sapagkat ang trabaho po ni Satanas ay sirain ang buhay ng bawat tao. Kaya po ang sabi ni Jesus, ako'y dumating at naparito upang kayo ay bigyan ng buhay na ganap at isang buhay na kasiyasihan. Kumusta po yung katabi mo? Buhay pa ba? Okay, kumusta naman ang buhay? Marami pong salamat para... Oo nga, kumusta nga? So dito po, meron po tayong tinatawag na life journey. No po? Sa ating pong mga life groups, sa ating pong mga soul-winning joint efforts, lagi po natin silang dadalhin dito po sa tinatawag nating life. L-I-F-E. Yung pong tinatawag nating link, incorporate, form, and empower. Para po sila mag-grow. Later on po, ang Pastor Jonathan po at ang Pastor Olan, ang sila pong mas magpapaliwanag po nito sa inyo para ito mapag-usapan po ninyo sa iglesia. At ito po ang journey po natin. Bakit may liko-liko? Pwede namang diretso lang. Kasi po ang buhay, sa totoo lang, kahit mga believers na tayo, hindi po madali ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo, halatang-halata sa kanila. Di ba? Hindi madali ang buhay. Kaya nga po may ganyan-ganyan yan, may alon-alon kasi marami po tayong pagdadaanan sa buhay na to na iba-ibang season. Pero isa lang po ang sigurado, at the end of this journey, magmamature po tayo sa ating buhay Kristiyano at pwede tayong gamitin ng Diyos mightily and effectively sa ating pong ministry sa larangan ng soul winning and disciple making. So yung pong L, yan po yung gift of life, yung ating pong one verse, yung pong sabi nga po ni Luke kanina, pag binaligtad life, pag binaligtad death.
Meron po ba kayo noon? Meron po sa Dubai noon, mag-request lang po kayo, piso isa. So yung gift of life, tapos after po noon, dadalhin niyo po siya sa life group. Tapos po, meron po tayong ituturo sa kanila yung life journey, which is life conversations. Andyan na rin po yung life foundations. Nandyan po yung life retreat. At saka yung pong life connect. So magkakaroon lang po ng konting changes sa ating nakasanayang ginagawa ngayon. Pero halos pareho lang po ito. At pwede po natin itong i-modify as we go along. Okay, so after po ng life connect, umaandar na po tayo, papasok po tayo sa Life Lesson 1, 2, and 3. Yan po yung Life Academy na ginagawa po namin ngayon sa Dubai. At pagkatapos po noon, ang re-encounter o yung Leaders Retreat. And after po ng mga kapatid, ako po naniniwala, pagkakaroon na po tayo ng confidence na tayo po ay maging kasangkapan ng Panginoon at magamit ng Panginoon. Nasundan po ninyo. Kung hindi nyo po nasundan mga kapatid at interesado po kayo, pwede nyo pong ipaserox po to. Dalhin nyo lang po itong whiteboard na to. Tapos dalhin nyo po sa nagsiserox. Pakiserox nyo na lang. Hindi ko lang po alam kung kakasya po. Okay, if you are interested in this, pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating pong mga pastors dito po sa Lasal Fire. Number 3, tapos na po tayo. Engage. Everybody say engage. Engage. Yung pong tanong natin kanina, ano pa ang pwede natin gawin for us to move forward, for us to go forward. Ano po yung number 1? Alignment. Number 2, focus. Number 3, engage or engagement. Mahalaga po yan na tayo po ay mag-engage. Dito po sa calling na ito, dito po sa challenge na to, dito sa panawagan na ito ng Panginoon. Matthew 9:37 to 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." So ito pong verse na to ay naglalaman ng pagpapakita na napakalawak ng harvest. Napakaraming tao ang kailangang ma-reach out natin for Jesus. But the problem is, meron pong great imbalance. Ano po yung great imbalance? Marami ang aanihin, kakaunti yung mga reapers, kakaunti yung mga harvesters. Kaya po ang sabi niya, ask the Lord of the harvest, na siya ay magpadala, mag-send out ng mga workers na mag-fulfill ng calling na ito at ng ministry ito. We have to engage ourselves. Hindi pwedeng ipasa natin ito kay pastor lang. Mamamatay kaming maaga, mga kapatid. Hindi namin kayang kami lang ito. Hindi natin pwedeng iasa lang ito sa ating local church council members, kundi tayong lahat ng mga anak ng Diyos na nakalasap ng kaligtasan ay pwedeng gamitin ng Panginoon para po sa challenge po ito. The harvest is plentiful. Mga nga po, yung harvest na to na pinag-uusapan natin, kasama po yung miyembro natin sa pamilya. Baka kasama pa dyan yung mga co-workers natin sa mga workplaces natin. Baka nandyan din yung community natin, mga ka-flatmate natin. Baka sila yung po, yung kailangan nating ma-reach out. Sabi niya, napakalawak ng aanihin, kakaunti. Kasi alam niyo po mga kapatid, bihirang-bihira yung mga believers na nagko-commit talaga sa mission. Mas gusto nila sa music. Mas gusto nila sa ushering. Mas gusto nila sa ibang mga ministry. Pero pagdating po sa mission ministry, ano po sila? Taas kamay sila. Ayaw po nila yan kasi medyo po mag-take po yan ng sacrifice, effort. Na po, maaabala po talaga dyan sa larangan po yan. Pero mga kapatid, ako po naniniwala na ang ministry po ng soul winning and disciple making ay isa sa pinaka-pangunahing mahalagang ministry na dapat ay ginagawa ng simbahan. Tatanungin ko po kayo, kumusta po yung engagement po natin sa
sa soul winning and disciple making. Huwag po kayong sasagot. Kayo na lang po at saka nila. At kung habang naririnig natin ang mensaheng ito, ay naahamon tayo at parang nararamdaman natin sa loob natin na tinutulak tayo ng Panginoon. Praise God. Kasi po, nararamdaman ninyo ang power ng salita po ng Panginoon. Alam po ninyo, according to statisticstimes.com, there are 8.24 billion people worldwide, yung buong population po natin. Nasaan ka dyan? Hanapin mo. Yung natukan sa tuldok. 8.24 billion. And meron pong 69.26 million people added each year. Yan po yung mga naipapanganak taon-taon. Ganyan po kadami. And sabi niya, there are 132.41 million babies are born per year. Dami po yan, mga kapatid. And there are 365,765 babies born every day. Kaya parang kung hahanap kayo ng pwedeng maging midwife. Kasi madami kayong papaanakin. Ganyan po kadami ang population ng mundo. And there are 15,074 ang naipapanganak kada oras. And sabi dito, there are 62.39 million people die each year. So hindi lang po may naipapanganak, mayroon din po mga nawawala at namamatay. There are 170,463 people namamatay kada araw. Maaring sa buhay po natin napasama yung mga mahal natin sa buhay na nawala, napabilang sa mga ito. Sabi dito, mayroon pong 7,103 ang namamatay kada oras. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Madami po ang namamatay araw-araw, taon-taon, oras-oras. Gaano tayo nakatitiyak na sa dami ng mga taong ito, lahat ba sila, marami ba sa kanila ay nakarinig ng mabuting balita ni Kristo na kailangan nila upang sila magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Kung hindi po tayo mag-engage dito po sa soul winning and disciple making, marami ang mapapahamak araw-araw, taon-taon, kada oras. Hindi natin masasabi ang panahon. Baka bukas, makalawa, mamaya. Meron tayong mga mahal sa buhay, meron tayong mga kakilala, kaibigan, katrabaho, na naramdaman na natin ang pagtutulak sa atin ng Panginoon. Bahaginan mo, sharean mo ng word. Pero hindi mo. Binigyan ng pagkakataon, dinolo ka sa atin, kinuha ng Diyos. Sayang ang pagkakataon. Kaya bakit po ito sinasabi? Para ma-realize po natin ganito kabigat at kahalaga ang ministry na dapat mayroon ng church sa larangan ng pagdadala ng mga tao sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi po ng aklat ni Judas, verse 22, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. At ito po, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sila mula sa apoy. So tayo po ang binigyan ng Panginoon at inatasan ng Panginoon na ang mga taong nag-aalinlangan at wala pang pagkakilala sa Panginoon, na walang katiyakan ng kanilang kaligtasan, tayo, ikaw kapatid, ikaw na nakaupo ngayon na nakikinig, ang siyang kakasangkapanin ng Diyos upang sila ay agawin natin mula sa apoy ng impyerno, upang sila ay maitawid sa pagliligtas ng Panginoon, upang sila man ay makatikim ng kaligtasan, at sa mga panahong darating na sila ipupunin ng Diyos, uuwi sila sa langit. Pero hindi po ito mangyayari unless na tayo po ay mag-engage dito po sa ministry na po.
ako sabi ko po kanina, interesting thing at a challenging. It takes involvement. It takes an intentionality, an initiative para gawin at magawa po natin. Isipin mo yun, yung maging kasangkapan ka ng Diyos, na isang taong patungo sa apoy ay naagaw natin papunta sa kaharian ng Diyos. Hindi ba isang malaking karangalan, isang pribileyo sa akin, na pagdating ng araw, tatayo tayo sa Panginoon, sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Because you engage in this ministry of soul winning and disciple making, makihati ka, pumasok ka, makihati ka sa aking kagalang. Luke chapter 13 verse 6. Ito po ang challenge po sa atin. At habang sinasabi ko po ito, siguro po invite ko na po yung ating mga musicians. Po. Pwede na po kayong tumugtog ng rock yung kanina habang sinasabi. Biro lang. Sige po, para po makapag-prepare na po kayo. As they prepare for this, this is the most challenging part ng ating pong pag-aaral. Ngayon pong hapon or ngayon pong paggabi. So si Jesus po, sabi niya, then he called this parable. Habang nagtuturo po siya sa mga tao, kasama ng mga disciples, nagturo po siya ng isang parable. Ano po yung parable? Sabi niya, a man had a fig tree growing in his vineyard. And he went to look for fruit. Ano po yun? Meron daw pong isang lalaki, meron isang mama na mayroong ubasan. At doon po sa kanyang ubasan na yun, ay mayroon pong puno ng igos, yung fig tree. Na ito pong may-ari na ito ng ubasan ay pumupunta lagi doon sa punong yun, na siya ay umaasa isang araw, makakakita siya ng bunga na may puproduce nitong punong ito. But sad to say, according to this parable, sabi niya, but did not find any fruit. Wala siyang makitang bunga. Nag-e-expect siya. He was longing that one day someday, this fig tree, makakitaan niya ng bunga. Pero wala siyang makitang bunga. You know what, guys? God is looking for a fruit from us. Year after year after year, hinahanap ng Panginoon, hinahanapan tayo ng Panginoon. Ito bang anak kong ito na nakatanggap ng biyaya ng pagliligtas? Ay mayroon na ba siyang bunga? Mayroon na ba siyang taong nailapit? Mayroon na ba siyang taong naiagaw mula sa apoy? God is looking for fruit. And sabi po dito, so he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found many. Grabe, 3 taon nagtsatsaga yung may-ari ng ubasan, naghahanap ng kahit isang bunga man lang dito sa puno ng ubas na to, igos na to. But sad to say, wala siyang makita kahit isa. Mga kapatid, ang iglesia natin dito sa Ras Al-Khaimah, 4 na taon na siya. Maybe from the very beginning of this church, nung ito po'y mapisimulan sa pangunguna ng ilang kapatiran po namin. Simula po noon, ang Diyos, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, hanggang sa ika-4 na taon niya, naghahanap ang Diyos ng bunga. Sabi niya, for 3 years, kahit man lang sana makakita ako ng bulaklak, at least magkaroon ako ng pag-asang magkakabunga to. Pero sabi niya, wala akong makita. Ano kung sabi ng may-ari? Cut it down. Putulin mo na lang. Sayang lang yung nutrients. Sayang lang yung aksaya ng space. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang part nito, ang sabi mo ng caretaker, sabi niya, sir, naman reply, leave it alone for 1 year, Lord.
bigyan mo pa po ng pagkakataon. Kami pong mga pastor, ang pinakapangunahing trabaho po namin at ministry namin is to prepare you for the service, for the kingdom of God. Ihanda po namin kayong lahat sa paglilingkod. Hindi para saluhin namin ang lahat ng ministry, kundi para kayo po maturuan na ihanda upang makatuwang namin kayo, makapag-engage po tayo dito sa ministry po. Sabi po ng caretaker, sabi niya, leave it alone for 1 year more, and I will dig it. Papatabain ko. Lalagyan ko ng fertilizer para nang sa ganoon, baka sakali, magbunga na siya. Huwag niyo po muna siyang putulin. Huwag niyo po muna siyang i-reject. Huwag niyo po muna siyang i-disqualify. Bigyan pa natin ng another 1 more chance. Mga kapatid, kung sa panahon na ito ng buhay natin na paglilingkod natin sa Diyos, wala pang nakikitang bunga ang Panginoon sa atin, makikiusap tayo ngayon sa Diyos na bigyan tayo ng panibagong pagkakataon upang tayo ay makaambag sa ministeryong ito ng pagdadala ng tao sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon itong taon na ito. Tutulungan ko ang aking sarili. Mas lalo akong magiging malapit sa iyo upang sa panahon ito ay makapag-produce ako ng bunga para sa iyo. And then sabi niya, if it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Ayaw po nating mangyari yun na tayo mapasama sa puputulin at ihiwalay. Last verse, meron pong isang story sa Isaiah, sa buhay ng isang prophet na si Isaiah. Sabi po dito, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And the prophet says, here am I, send me. Is this your response today? With His word? Naghahanap ang Panginoon ng mga babae at lalaki at mga kabataan na magsusuko ng buhay at magtatalaga ng buhay na sasabihin nila, Panginoon, narito ako. Here am I. Send me. Kung ikaw po yun, na kapatid ko, nakasama ko ngayon, na nararamdaman mo sa puso mo at sa loob mo, na ikaw ang kinakausap ngayon ng Panginoon sa isang matinding hamon na to, at gusto mong ibigay ang buhay mo, Lord, here am I, send me. I invite you to come forward in this front. Ipagpe-pray ko po kayo at sasamahan ko po kayo sa pananalangin sa Panginoon. Nais ko po kayo anyayahang tumayo. This is the challenge for us. Biruin nyo ang Diyos from His throne ay naghahanap po siya. Whom shall I send? Who will go for us? May our response is
po kayo dito sa harapan. Huwag po kayong mahiya. I will pray for you. Nang inyo pong paghambang palapit sa harapan, ay sinasabi mo, Lord, hindi po ako karapat-dapat na maging kasangkapan. Hindi ako karapat-dapat dito. Pero salamat sa iyong biyaya. At ngayon, nais kong isuko at talaga ang aking buhay para sa iyo. Upang magamit ang munting buhay na ito para sa pagliligtas at pagdadala ng mga tao para sa iyo.
to share your love to the nations. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang malakas na palakpakan at pagpapuri. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Makakapunta po natin. Yan, salamat po, Pastor Johnny, sa isang napakapagpalang mensahe ngayong hapon na ito. Yan. Indeed, it is a very, ano nga ba yun? Challenging na topic po, and it involves movement, involves alignment, focus, at pagsunod sa Panginoon. So in terms of obedience and following God's instruction, isa po sa isang gawain sa iglesia ang pagbibigay. Alam niyo po ba sa Bible, the word gives and the concept of giving was being taught and spoke about more than 2,000 times. Grabe, no? And even from the start, the Lord is the one who gives us life. The Lord is the one who gives us all the things that we need. And the initiator of giving and generosity ay ang walang iba kundi ang Panginoon. Amen ba? Amen. The reason why we are alive today, the reason why we are here today, because we receive all the goodness, the mercy. Alam niyo po, yung week na to, some of us may be a challenging week, maybe a very disturbing week, maybe a very difficult week. But this week indeed is a testament of God's generosity because we are here and alive today. So we are really grateful for the Lord. And right now I'm going to exhort about giving. Actually, the Bible says in Deuteronomy chapter 6, verse 16 to 17, the word of the Lord says, "They shall not appear before the Lord empty-handed. And every man and every person shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, which he has given you." So mga kapatid, it is a time to give back to the Lord. It is a time to give what is best to the Lord. Ang sabi po ng Bible, when you appear before the Lord, do not come to Him empty-handed. So whatever we give to the Lord, alam niyo po, this ministry in Ras Al Khaimah could not move or could not be function kung wala po tayong mga finances involved. Actually, praise the Lord, alam niyo po ba, the finances of Ras Al Khaimah is growing, and we are able to have this kind of facility. Glory to God for those generous hearts. Yeah. There are some challenges, but yet we overcome that. Who would have thought that we would have this space here and the facility to take this one? So maraming pong salamat sa Panginoon. And now, as we give to the Lord, meron po mga white envelopes dyan sa inyong mga chair. As you put some amounts of that, I guarantee po, yung mga amounts po niyan, magagamit po yan sa gawain ng Panginoon. Hindi po yan kung saan mapupunta, kung kaninong contractor, hindi po. Kundi sa Panginoon, sa gawain po ng Panginoon yan. We will be doing that and we will be using that for the Lord's ministry. So, I invite po yung ating mga ushers to assist that on that and to collect our tithes and offering. And while we do that, meron po tayong special number, a very special number from RMEC Ras Al Khaimah Kids Kingdom. Ayan, welcome po natin sila.
have gathered today. This money, Lord, bless this, Lord, for the expansion of your kingdom, Panginoon, here in Las Alcaima. As we reach out for people to bring them to you, Panginoon, so that they can receive forgiveness, salvation, and that they may know you and love you, Panginoon, serve you as their Lord and Savior. May you bless the hearts of people who give generously, Panginoon, for your glory. This amount, Panginoon, we cannot compare on what you have done on the cross, on what you have done for us. And may we, Panginoon, give us the wisdom to handle these funds, Panginoon, wisely and effectively for your glory. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you po, mga kapatid po kayo. And tayo po ay